Ang technique na ito ay iilang tao lang sa Blue Road ang marunong nito. Natalo ka. Zero ka, ganun din ako. Paano ako natalo? Dragon sa kalangitan. May tao pa palang kayang gumawa ng dragon sa langit gamit beast. Naku, talagang di inaasahan yun. Ang gambling god na number 1 sa mundo si Linye, dito sa basurang lugar na to, kumakain ng pecho na pansit. Daw, yung song yun, lial talaga sa ano, hindi mo ako tinatantanan. Narinig kong binigay mo lahat ng yaman mo sa pondo ng mga bata. Ngayon dukha ka na. Paano kung pag-isipan mo ang alok ko? Pakasalan mo ako at sumama sa angkan naming song? Wag nang isipin yan. Yan, edi ako na lang ang magpapakasal sa'yo. Wag ko pag-isipan. Hi, para talagang batong nasa kubeta, mabahot matigas, pero hindi ako susuko. Babalikan kita makalipas ng ilang araw. Kapatid, pakiusap bilang ate mo. Umuwi ka na. Nung bata ako, kailangan ko ng tahanan, pero wala. Ngayon, matanda na ako, hindi ko na kailangan yon. Kaya ate, umuwi ka na. Pinakamalaking pangarap ni ina na makauwi ka. Kapatid, may puso ka bang pabayaan si inang mamayang may panghihinayang? Mag-ingat ka. Inay, huwag kang mamatay. Inay, huwag kang mamatay. Okay lang, si ina. Siya oye. Huwag kang umiyak. Siya oye. Huwag kang umiyak. Sige, para kay Ina, sasama na ako sa'yo. Ayos yan. Masayang masaya ang kaluluwa ni ina sa langit na nakauwi ka. Ano to? Ito ang ranking ng libong husay ng pamilya natin. Pinakamalakas ngayon si Yunlong. Si Yunlong ay aming ampon. Napakagaling niya sa pagsusugal. Talaga? Oo. Nakakakuha ng parehong numero sa 6 na dice. Tinatawag na Optimus. Nakamamangha, di ba? Sa buong Xingzhou, wala pang nakakagawa nito. Kumusta? Bro, samahan mo ako. O sige. Nasira ang record ni Yunlong. Paano nangyari yon? 16 na dice ay kayang tumaman ng mas mababa sa isa. Dragon sa kalangitan. May nakapaghagis nga ng maalamat na Dragon sa kalangitan. Paano nagawa yon? Siguradong si Xiaoye ang may pakana nito. Ang yabang ng batang to.
Dragon talaga. Di masama yun, Long. Gumagaling ka na sa sugal. Magsumikap ka. Mula ngayon, sa'yo iaasa ang pamilya natin. Uy, ito pala yung mayabang na kapatid nating ayaw umuwi. Hindi ka pa nakakita ng ganito kalaking bahay, di ba? Ikaw ba yung si Kuya Linye na walang bahay? Buti naman at nakauwi ka na. Kumusta? Ang baho parang squatter. Hindi ko matiis ang amoy. Ate, bakit mo pa siya pinauwi? Pinapahirapan mo kami? Pwede bang paliguan na to agad? Ang baho talaga, nakakamatay. Saan siya matutulog mamaya? Huwag kang lalapit sa akin. Baka hindi ako makatulog sa baho. Pwede bang sa kwarto ko na lang siya? Ako na lang ang aalis. Hindi naman talaga tahanan ko. Sino nagsabi? Bahay mo rin to? Habang buhay na tahanan mo? Huwag kang mag-alala, walang makakaalis. Chomp, Lin Yulong, halata naman ang pagka-plastic mo. Hindi ko sinabing gusto kong tumira sa kwarto mo. Pinag-iinitan mo ako. Natatakot kang mawala ang posisyon mo pagbalik ko, no? Hindi ako sanay tumira sa kwarto ng iba. Bigyan nyo na lang ako ng bisita ang kwarto. Mabuti naman. Maligo ka na. Sige. Yunlong, ang galing mo sa baraha kanina. Kailan mo ako turuan? Oh, Okay lang. magandang idea. Xiaoye, kain muna tayo. Nasa ibang bansa pa si tatay. Babalik siya kaagad pagkatapos ng trabaho niya. Sige. Yunlong, anong nangyari sa'yo? Amoy jasmine powder, si Kuya Linye. Bunso, okay ka lang ba? Meron talagang jasmine powder. Pero ipinagawa nila sa akin ang damit na to. Siguradong si Lin Yunlong to. Nihanay niya ako ng maaga. Huwag mo akong takutin. Yunlong, amoy jasmine talaga. Gago ka. Papatayin mo ba si Yunlong? Ikaw. Anong lakas ng loob mong paluin ako? Pangahas mong hinampas ako? Huwag kang mapakita ng kamay sa harap ko. Nauunawaan. Alam mo naman na allergic si Yunlong sa pollen ng sampagita, kaya sinadya mong lagyan ng sampagita powder ang katawan mo. Bakit ka ganito kasama? Pangahas mong sinakta ng ating ate, mas masahol ka pa sa baboy at aso. Ate, isang hamak na tao lang siya. Masama siya. Huwag mo nang pauwiin. Ngayon, nakikita mo na ang katotohanan. Manalig ka lang. Siguro may hindi lang naiintindihan. Tama. Baka nagkataon lang talaga, hindi gagawin ni Kuya Linye. Yan. Walang nagkataon dito. Sino bang lalaki ang maglalagay ng sampagita powder? Sabihin mong hindi niya sinasadya, hindi ako naniniwala. Ang masamang taong. To, lumabas ka sa bahay ng mga Lin. Lin Xiao, tumahimik ka. Samahan si Yunlong magpahinga. Ate, itinatago mo pa tong masama. Mamamatay tayong lahat dahil sa kanya. Pagsisisihan mo to. Ate, huwag mong sisihin si Kuya Linye. Ako ang may kasalanan. Ako ang pumalit sa kanya. Dapat galit siya sa akin. Sige, magpahinga ka na. Alis na tayo. Hindi ako gumawa ng sampagita pollen. Maniwala ka o hindi. Xiaoye, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Imbestigahan ko to. Ate, Tinatawag mo na rin akong ate. alam kong mabuti kang tao. Ate, magpapahinga na muna ako. Sige. Kuya Linye, masarap ba ang alak na to noong nasa squatter pa tayo? Hindi mo pa nasubukan ng ganitong klaseng bar? Hoy, walang tao sa bahay. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Hoy, walang tao sa bahay. Sa wakas, tumigil ka na sa pagpapanggap. Alam mo ba kung ano nangyari sa jasmine pollen mo? Huwag mong isiping ikaw ang may gawa. Oh, pero pampagana lang yan. Bigyan kita ng payo. Payuhan mo ako. Sigurado kang karapat-dapat ka. Para sa akin, basura ka lang. Sa totoo lang, basura ka. Ang ari-arian ng pamilyang Lin, madaling kunin gamit ang 1,000 paraan ko. Pero lahat ng yaman ng mga Lin ay akin. Hindi ko papayagan ang kalaban. Pati 3 kapatid kong babae, akin. Naiintindihan mo ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Tigilang ang kayabangan. Isang hampas lupang gangster, di mo alam ang taas ng langit. Manghas kang magpakita ng ngipin dito, umalis ka na sa bahay ng mga Lin. Kung hindi, ano ang gusto mo? Kung hindi, wala kang matitira. Mas masahol pa sa kamatayan. Ikaw lang. Hindi ka naniniwala? Munting yakuza, maghintay ka. Maligayang party or boss? Tara, pumili ng laki o liit. Kapag tumaya ka, di na mababago.
bukas. Maligayang bati, boss. Xiaoye, sugalan ng pamilyang Lin ito. Ang Qingzhou ay lungsod ng Lando. Ang malalaking pamilya ay nasa Lando. Ang mga Lin ay may 2 sugalan. Ate, bakit ka nakikipag-usap sa walang kwenta? Gusto mo bang pamahalaan niya ang sugalan? Oo, ibigay sa isang probinsyano. Sa 3 araw, mawawala ito sa kanya. Tumigil kayo. Ganito ba kayo sa kapatid? Pangalawa at pangatlong ate, huwag kayong mag-alala. May tuturo ko kay Linye ang 1,000 paraan. Tutulungan ko siyang magpatakbo. Sa huli, kay Linye ang lahat ng mga Lin. Bakit sa kanya lang? Ganun talaga. Kung uuwi si tatay at ipamana sa kanya, hindi ako papayag ka hanggang mamatay. Miss, may problema. May dalubhasa sa 1,000 paraan dito. Nanalo ng Wonder the Yuan hanggang 8 milyon. Patuloy na nananalo. Hindi nakakayanin ng sugalan natin. Anong klaseng master ang napakalakas? Nalaman mo ba kung saan galing ang taong iyon? Tinitignan. Walang kwenta. Dalhin mo kami para makita. Opo. Bumili ka't iwan, pakilagay na ng taya. Oh, magandang dilag. Bakit di ka humiling sa boss na magbukas ng pulang handog? Gaano ka bago't maglaro ng ganito? Ang kuya tumaya pala sa Leopardo. 39 strikes na beses ang patas nito. Nababaliw na to. Siyam na sunod na panalo ni kuya. Sumunod ako. Sumunod ako. Sumunod din ako. Sumunod din ako. Sira ulo. Sira ulo. Madali lang ba makakuha ng Leopardo? Buksan! 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 Nakita mo ba? Probinsyano, kung matalo tayo ngayon, sa 10 milyon babayaran mo, nakakita ka na ba ng ganito karaming pera? May lakas ka bang akuin ng sugalan? Sobra-sobra na. May posibilidad bang bagay na mahalaga sa'yo, walang halaga sa akin? Huwag mong pakinggan ang kayabangan niya. Buksan mo na. Ganda. Hindi naman pera mo. Anong kinakatakot mo? Ako na magbubukas. Bini-bini. Ako na magbubukas, okay? Hoy, nandito si Miss Lin, okay lang. Bahala ka. At iba pa. Ikaw? Mabubuksan mo na ito ngayon. Nakikilala kita Galing ka sa silangang lalawigan? Si Kidlat Kamay Liyang. Si Kidlat Kamay Liyang. Sa likuran niya ang kilalang pamilyang Liu ng Qingdao. Bakit niya tayo ginugulo? Tapos na. Tapos na ang lahat. Ate, Ditse, huwag kang mag-alala. Nandito kami ni Kuya Linya. Walang hiya siya. Ano pa ang saysay nito? Wala nang mapagkakatiwalaan? Yunlong, ikaw na lang ang pag-asa namin. Paano? Wala bang kahit isang manlalaro sa angkan ninyong Lin? Kung hindi, mukhang kailangan ko nang magpahayag ng pagkabangkarote. Linisin agad ang lugar. Paumanhin sa inyong lahat. Tapos na ang operasyon namin ngayong araw, makipagtulungan kayo. Ano, binibining Lin? Natatakot ka bang matalo sa aming kuya? Kahit napayak ang maliit na sugalang ito, pero magaganda naman ang mga dalagang ito. Diba, kuya? Bakit hindi mo silang lahatin? Magandang ideya yan. Hoy, magsalita kang maayos, ha ha ha. May lakas pala si Kidlat Kamay. Ate, baka di ko kayanin. Kidlat Kamay, naghuhugasan ka sa bahay ng mga Lin. Nanalo ka na ng 10 milyong pisong chips. Ituring mo na lang tong parangal namin. Baka gusto mong umalis? Ganyan ang nakasulat. Para bang pinapaalis mo ako? Sariling sikap ko itong napanalunan. Gustong umalis kami? Napakasimple. Magpalipas kayong 3 ng gabi sa aming magkakapatid. Maging babae ka na lang namin. Ano? Nangangahas ka pang mangako? Lampas ka na sa hangganan. Walang hiya. Kidlat Kamay, ibibigay mo ba ang mukhang ito? Ayon sa kuya ko, maliban kung magsiping kayong 3, kung hindi,
Wala nang pag-uusapan. Nakakagalit kung ganoon, sasamahan ka ng pamilyang Lin sa sugalang buhay at kamatayan. Nakakagalit kung ganoon, sasamahan ka ng aming angkan Lin sa sugal na ito. Sa basurang angkan mong linlang, hindi ka karapat-dapat makipagsugal sa akin. Kaya kitang durugin sa isang kisap mata. Kayabangan. Kayabangan? Siguro. Masyado akong mayabab ngayon. Anong magagawa mo? Hindi ka naman kumbinsido. Halika, taya na. Kung ganun, tigil ang daldal. Bumaba ka. Paano taya? Sa teritoryo mo, ikaw ang bahala. Maaari kang tumaya ng paano mo gusto. Ang teknik ni Yunlong sa dice ang pinakamagaling. Sige, simplehan na lang. Maghagis ng dice para pagtayain. Isang hagisan. Tapos na. Ay, si Lin Yunlong ay panghagis lang ng poste. Mas malakas ang bilis kamay. Ate, huwag. Probinsyano ka? Anong alam mo? Ang lakas ng loob mong sumingit. Tumahimik ka na. Opo, Kuya Linye. Espesyalidad ng angkan Lin ang pag-alog ng dice. Siguradong kakayanin ko siya. Sige. Espesyalidad, di ba? Hindi maghagisan tayo ng dice. Kung matalo ako, iiwan ko lahat ng chips na ito. Umalis ka. Pero kung ikaw ang matalo, akin ang kasino na ito. Bakit? Wala namang mawawala sa'yo. Ibibigay namin ang kasino kapag natalo. Pwede kang magtagal sa pagsusugal. Matagal-tagal lang ng konti. Wala kaming pakialam. Ikaw, Nene, hinay-hinay lang. Basta sumama ka sa kapatid mo. Magiging mabait si kuya sa'yo. puntahan mo ang impyerno. Ano na? Oo o hindi. Sige. Ate, huwag kang matakot. Ako ang magtatanggol sa mga Lin. Nakita mo ba? Responsable talaga si Kuya Yunlong. Mga basura kayo, nanonood lang. Magpakamatay kayo sa tokwa. Tama, nandito lang siya para kumain. Walang silbi. Huwag nang maraming salita. Yunlong, asa ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, ate. Naintindihan ko? Hoy, ingat ka. Turuan kita kung paano maging tao ngayon. Talaga? Subukan mo. Anim na dice ang kabuuan. Hindi laki ang pagtatalo, kundi kaliitan. Ang may pinakamaliit na puntos ang mananalo. Sasabak ka? Kasamahan kita hanggang dulo? Sige, mag-ingat ka. Sige. Magaling si Yunlong. Isang posteng umaabot sa langit, di ka mananalo. Walang kwenta ka. Wala akong alam. Puro kalokohan. Alam bakit di ka lumapit. Tama, okay lang kung wala kang kakayahan. Mapanlait ka pa sa iba. Nakakadiri yan. Maniniwala ka ba? Tama na ang away. Isang posteng umaabot sa langit. Liyang, talo ka. Di mo akalain na hindi puntos ang pagtayaan natin, kundi kung sino ang mas kaunti. Natalo ako? Siyempre 6 na dice, isang punto lang. Mas maliit ka pa kaya sa kanya. Akala mo'y taga-angkan ka ng landaw. Talagang mangmang. Malaki ba ang isang punto? Ipapakita ko ang tunay na alamat.
ito. Lipat. Manatiling alerto. Nakita mo ba? Alas 2? Natalo ka. Ito, imposible yon. Talo ka. Magmadali ka nang ipasa ang proseso ng pagsasalin ng kasino. Paano natin ito gagawin? Buhay ng aming pamilyang Lin, ang kasino na ito. Kung mawala ito, mababangkarote ang pamilya natin. Oo, kung malaman ni Itay, masisiguro mong magagalit. Ate, ano na ang gagawin natin? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Binibining Lin, magsalita ka. Hindi ka tatakas, di ba? Panganay na ate. Gusto mo bang sumugal muli? Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Basta gusto ni Binibining Lin na samahan ako ng isang buwan bilang panik. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ano sa tingin mo? Ipamalit ang isang buwan para sa pagkakataon ng pamilyang Lin. Ikaw. Napakaloko nitong si Liang. Pinipilit niya akong gawin ito. Pero ayaw kong tulungan ang mga Lin. Ayaw mo? Huwag pilitin. Sige, papayag ako. Panganay na ate. Oo, alam ko ang hangganan. Sabihin mo, ano pa? Gagawin ko ang gusto mo. Tarantado ka. Masyadong magaling si Liang. Mas komplikado. Lalong mababa ang tsansa nating manalo. Magtapat tayo gamit ang baraha. Bawat isa sa atin ay kukuha ng card. Pinakamataas ang Ace of Spades. Ano sa palagay mo? Walang kwenta ang gusto mo. Makigupit ang mga card. Pasaliping sumusulong sa di kilalang landas. Mabilis ang technique gaya ng inaasahan sa lightning hand. Binibining Lin, hanga na hanga ako sa'yo. Pangahas ka. Pustahan tayo sa poker. Hindi na ako makapaghintay. Gusto kong makita kang malambing sa kama. Walang hiya ka. At ako na ang bahala. Hindi. Babae ka naman. Pinayagan kita. Ikaw ang unang pumili. Sige. Miss, hindi mo pwedeng kunin ang kardang ito. Ito ang dapat kunin. Master ba ang batang to? Hoy, Salot! Wala kang alam sa card. Ano bang pinagsasabi mo dito? Gusto mong matalo si ate? Kitang-kita kung masama ang intensyon mo. Kasabot ka ba nila? Tigil. Alam mo ba, mamaya-maya papatayin mo si ate at mawawasak ang pamilya Lin. Maniwala ka sa akin, ate. Hindi nga alam ni Xiaoye ang libong paraan. Paano ako makikinig sa kanya? Xiaoye, huwag ka na mangialam. Alam ni ate. Kung ayaw mo ito, akin na lang. Naniwala ka pa kay Linye at pinili ang kanyang card. Probinsyano lang si Linye, ni hindi man lang nahawak ng card. Naniwala ka pa sa probinsyanong to? Lubusan kang matatalo. Talaga? Ito. Ace ng espada. Natalo ka, Linjing. Paano nangyari yon? Naalala kong mabuti. Dapat espada ang napili ko.
Bakit ganito ang nangyayari? Imposible yan. Imposible ace ng espada ito. Paano mo nalaman na espada? Ikaw, tumutulong ka sa pandaraya? May sakit ka. Sabi ko na nga ba, dapat ito pinili dahil di kayo nakinig sa akin. Natalo ka, Lin Jing. Ayon sa usapan, akin na ang kasino. At sasamahan mo ako ng isang buwan. Hindi. Hindi pwede. Paano ito nangyari? Kuha niyo si Miss Lin para sa akin. Masarap ang gabi kong ito. Sige. Huwag tayong magulo. Huwag mong kunin ang aking ate. Ikaw, walang may karapatang hawakan ng ate ko. Liang, ibibigay namin ang sugalan, pero huwag mong galawin ang kapatid ko. Anong ibig mong sabihin? Ayaw aminin ang pagkatalo, Lin Jing. Yan ba ang ibig mong sabihin? Ako, Kung ganyan ang ibig sabihin, kaya ipapatawag ko ang matandang master ng Song family sa Qingzhou bilang tagapamagitan. Maglakas loob kayong sumuway sa tuntunin ng Randall. Mukhang ayaw ninyong magpakita sa Lando uli. Ay nako, malaking problema ito. Mawawala ng dangal ang buong Qingzhou Lando. Hindi papayag ang matandang Song na ito. Ay nako, wakas na. tumigil ka na sa pagsasalita. Sasama na lang ako sa'yo. Ganyan nga, huwag kang mag-alala, magiging marahan ako sa'yo. Sandali lang. Wala nang magagawa si Xiaoye. Ito ang batas ng South Road. Isang walang kwentang probinsyano. Gusto mo pang suwayin ang tuntunin ng Qingzhou South Road. Umalis ka. Huwag mong ikahiya ang sarili mo dito. Ate, hindi pa tayo talo. Hindi kasali ang nakaraang pustahan. Magdusa ka, sino ka ba talaga? Kung sabihin mong hindi kasali, hindi kasali. Kapag sinabi kong hindi kasali, hindi talaga kasali. Dahil sa barahang ito, nawawala ang isang spades na K batay sa mga tuntunin ng Lando. Hindi kumpletong baraha. Hindi valid ang sugal. Diyos ko, talagang may nawawala. Wow. Mabuti naman. Nanloko pala at nagnakaw ng baraha si Liang. Mali pala ang naalala ko. Makakapili si Xiaoye ng spade. Nakita niyang muli na may nawawala. Eksperto nga ba talaga siyang nakatago? Ngayon, ako naman ang makikipagsapalaran sa'yo. Ngayon, kay ako naman ang taya sa'yo. Tatayaan mo ako? Dapat ka rin. Tama siya, Linya. Galing ka sa squatters area, no? Anong gulo ba ginagawa mo? Kahit si Yunlong, di kaya nagtitiyaga ka pa? Tama yan. Linye, umalis ka na rito. Akala mo hindi pa tayo sapat sa hirap? Ano ba kayong dalawang tanga? Di pa nila nakikilala si Xiaoye ang hari ng mga bihasero. Tumigil ka nga. Ate, papatayin tayo nito. Sinabi kong tumahimik ka. Bumukod ka. Ate, ang lambot mo kay Linya na probinsyano, pagsisisihan mo yan. Kuya Linye, ikaw sa yung pag-asa namin ngayon. Linye, hayaan mo lang. Panoorin natin kung paano ka magpahiya. Xiaoye, nasa'yo ang bola. Tatatanungin kita kung may lakas ka. Stupidong hamog, nababaliw ka na. Tinanong pa niya si kuya kung may bayag siya. Nung nagkakarap pa si kuya, naglalaro ka pa ng putik sa probinsya. Puntahan mo ang impyerno. Kayong dalawang basura. May karapatan ba kayong magsalita? Ayop ka, ang kapal mong magalit sa amin. May problema ba sa pagmura ko? Mga basura kayo. Kung di ka sang-ayon, subukan natin. Kung manalo ka, luluhod ako at tatawagin kitang Panginoon. Kung matalo ka, lumuhod ka sa harap ko. Bata ka, nababaliw ka na ba? Sige. Paano mo gustong tumaya? Tol, nababaliw ka ba? Sige. Paano mo gustong tumaya? Pwede kang tumaya ng kahit ano, pero dapat magpalit tayo ng pusta. Hindi ko ipapanganib si ate. Sige. Ito ang tatanghaling kong pusta. Kasama na lahat ng aking pondo. Ano ang pusta mo? Ang buhay ko. Anong silbi ng buhay mo sa amin? Ganun ba? Hindi ko pahihintulutan ang buhay mong pumusta, kuya. Huwag kang mag-alala, ate. May plano ako. Tama pala si kuya. Anong gagawin ko sa buhay mo? Sige, tanggap ko.
Gusto mo ang isa pang tindahan ng sugal ng inyong angkan din, paano? Hindi. Tutol din ako. Walang pusta pala. Ikaw, Sige, ipapangako ko ang isa pang sugalang tindahan ng Angkan Lin. Ate, Tumahimik ka? Wala si tatay? Ako pa rin ang may hawak sa pamilyang ito. Dahil naniniwala si ate kay Kuya Linye, susuportahan ko rin ang desisyon ni ate. Sige, ito ang gusto ko. Hintayin nating matalo ni Linye ang huling sugalan. Wala na siyang puwang sa pamilyang ito. Ikaw na ang bahala, Xiaoye. sige, umpisa. Mabuti dahil binigyan mo ako ng regalong ito. Paano ko ito tatanggihan? Tol, magsugal tayo. Walang kagana-gana para sa akin. Bakit di mo dagdagan ng premyo? Oo. Di maglagay ng premyo. Tol, kaya mo ba? Walang problema. Sige, kapag ako nanalo, putulin mo ang iyong gitnang daliri. Tapos magmano ka ng 3 beses. Imposible. Sige, kapag ikaw ang matalo, lumuhod ka sa pinto ng sugalan ng isang araw at gabi. Sabihin mo sa lahat ng customer na pumasok, ito ang mangyayari kapag ginulo mo ang aming Lin sa sugalan. Sige. Gawin na natin. Xiaoye, sigurado ka ba dyan? Huwag kang mag-alala, ate. Ano ba yung batang yan? Kailangan pang madaming laro ang tayaan. Tingnan mo ang kakayahan niya. Nagbago na ang mga pusta, 3 panalo. Sa unang laro, maghugot tayo ng baraha para pagtayaan. Sige, kumuha ng bagong baraha. Ako muna. Linye. Natalo ka? Akala ko ba eksperto ka sa libong paraan? Ganyan talaga ang level. ate, sinabi ko nang huwag pagkakatiwalaan siya. Ang galing. Natalo rin sa huling kasino. Kasalanan mo ito lahat. Lahat kami nasaktan dahil sa'yo. Hindi sinasadya ni Kuya Linye yon. Ate Ditche, huwag ninyo siyang sisihin. Siguradong labis ang kanyang kalungkutan. Xiaoye, ito. Walong puso, kanina pa kita nakikita. Akala ko may kakayahan siya. Ganito lang ang kaya niya. Maaari kong ipaliwanag ng maaga. Hindi kami nagtulungan sa kanya. May galit ka ba sa pamilyang Lin? Sino Dax Bengtlo? Akin ng Shiguri. Tanga ka ba? May ibang may spade. Ikaw na walong puso. Kung hindi ikaw matatalo, sino pa? Akala mo ito'y squatter area mo? Dito ka lang makakapanggulo? Tumahimik ka. Ikaw ang talo. Mandaraya ka. Sasabihin mong nandadaya ako? Ganyan lang ang level mo. Dapat may ebidensya ang panloloko. Nasaan? Ebidensya. Patunay nito'y asul ang likod ng baraha namin. Tingnan mo kung ano. Nagsasabi ka ng kalokohan? Sige, paninindigan kong talunin ka. Paano yon posible? Xiaoye, Natalo ka. Paano nangyari yun? Hindi ko nakita si Liang na mandaraya, tsaka spade naman ang nakuha niya. Ano pang daya ang ginawa? Si Linye ba ang may gawa? Ayon sa tuntunin ng Lando, ang mahuling mandaraya ay matatalo. Ikaw pala, ikaw ang mandaraya. Nakakatawa. Kung mandaraya ako para sa sarili ko, may dahilan pa ba akong tumulong sa'yo? Ikaw, paano mo nagawa? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sige, talo ako sa laban na to. Handa na ako sa susunod. Sige, Sa pangalawang laro, dadayuhan kita. Mas mababa ang puntos, siya ang panalo. Xiaoye, huwag. Magaling talaga siya sa dice. Tol, kaya mo ba? huwag kang mag-alala, ate. Tigilan mo na iyan. Tingnan mabuti. Ang technique na ito ay iilang tao lang sa Blue Road ang marunong nito. Natalo ka. Ang tanga mo, alam mo namang 0 puntos lang siya. Mas magaling ka pa sa dice. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na. Gets ko. Nagbibiro ka ba? Kung di ka lalapit, tumahimik ka na lang. Ate, tignan mo siya. Tahimik na. Kuya Linye, kaya mo yan? Kaya mo yan. Marunong din ba siya ng apparition?
Umalis ka na dito. Bata, umamin ka na ng talo. Huwag mong sayangin ang oras namin. Eksakto. Zero ka, ganun din ako. Paano ako natalo? Dragon sa kalangitan. May tao pa palang kayang gumawa ng dragon sa langit gamit beast. Ito, ano nangyari ito? Yung nasa bahay pumutak ng record, talagang ni-shake ni Xiaoye? Itong lalaking to, anong problema niya? Di ba galing siya sa squatters? Tabla, may pangatlong laro pa tayo. Tabla ang laban. May game 3 pa. Laban ulit tayo. Mukhang may kakayahan si Linye. Talo na naman sa third game. Patas rin ang laban. Parang may mali sa tingin ko. Xiaoye, huwag kang padalos-dalos. Seryoso na siya. Kahit anong laro niya, sasabayan ko. Paano tayo sa third game? Sa third game, agawan ng dice. 6 na dice ang gagamitin. Itatapon ng dealer sa hangin. Isang kamay lang ang pwede gamitin. Ipakita ang nakabukas na palad. Sinong may pinakamataas na puntos? Xiaoye, huwag. Bantog siyang mabilis kumilos. Di mo siya kayang talunin. Kuya Linye, di na, kalimutan na. Palitan natin ang tayaan. Bakit lagi siyang lamang? Dice ang pagtayaan. Kung duwag ka, umamin kang talo. Sige, paano? Sabi mo, kahit ano pwede tayaan. Aatras ka na ba? Xiaoye, huwag magpapadala sa kanila. Sige, agawin ng dice. Mabuting bata, masdan mong mabuti ang lakas ng aking lightning hands. Tigilan ng Kuya, Naku, sabi ko huwag makipag-agawan sa dice. Natalo na naman tayo. Wala na. Tumahimik ka. Xiaoye, okay lang yan. Sapat na ang nagawa mo. May pag-asa pa tayo. Oo, Kuya Linye, napagod ka na. Sino nagsabing natalo ako? Sabi mo hindi ka natalo. Nakita naming lahat. Halos lahat ng dice nakuha niya. Kuya Linye, okay lang mabigo minsan. Isang puntos lang meron ako. Ikaw na ang sunod. kuya, nanalo tayo. Nakita ko lahat. 6 na dice lahat. 5 ang nakuha mo. Opo. Kuya, buksan mo na. Bilisan mo. Takot ka ba? Putang ina, tumigil ka. Natalo ka na nga ang ingay mo pa. Opo, boss, patayin mo siya. Super. Paano mangyayari yun? Paano ito nangyari? Haha, wala man lang puntos. Nanalo tayo. Iyo, paano ito nangyari? Xiaoye. Ang kidlat na kamay. Natalo ka. May kailangan ako kunin ng panghiwa. Opo. Mga tuntunin ni Landau. Tanggapin dapat ang resulta ng pustahan. Ikaw. Sino ka ba talaga? Hindi mo kailangang malaman sino ako. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay dapat tanggapin ang resulta ng pustahan. Natalo ang mga kasama natin ngayon. Ibabalik namin lahat ng pusta sa inyo at magdadagdag pa kaming 10 milyon. Kalimutan mo na. Ano? Ang ganda ng plano mo. Imposible yan. Sige, nangangako kami. Yun long, ate. Ang pamilyang Liu ang nasa likod nila. Hindi tayo angkop. Masyado nating inape. Sarge, ano sa palagay mo? Mukhang hindi ito madali. Maghihintay na lang ako. Ate, paano mo haharapin to? Kaya ko to. Lagpas sa 10 milyon ang bayad. Kailangang humingi ng tawad ang O sige, kuya. Paumanhin, nagkamali kami. Ipapadala ko ang pera sa loob ng 3 araw. Umalis ka na, iho. Hindi magbabago ang ating relasyon sa usaping ito. Isang salita pa, pinuputol ko ang iyong daliri. Ganito na lang.
Taus-pusong pasasalamat ni Xiaoye ngayon. Di ko inasahang meron kang libong paraan. Ate, basta ligtas ka. Bakit di kayo humarap at humingi ng tawad kay Xiaoye? Paumanin. Xiaoye, ang iyong mga ate ay hindi pa sanay sa pagdating mo. Ngunit mabubuti ang kanilang puso, maiintindihan mo rin habang magkasama kayo. Sige. Yunlong, anong ginagawa mo? Ay, ate, bakit ka nandito? Ito ang damit panloob ni Yao Yao. Gusto mo bang Hindi ate, nakita kong ninakaw ni Kuya Linye ang damit panloob ng ate ko, kaya pumasok ako para maghanap ng ebidensya. Ito ang nakitang ebidensya ko. Seryoso ka ba? Ate, hindi ka naniniwala sa akin. Paano ako magiging ganong kasamang tao? Kaya si Xiaoye pala ang tiwali. Ayoko ring maniwala na si Kuya Linye ito. Nandito na ang katotohanan sa harap mo. Ate, ikaw... Akala mo pinakamatalino ka sa mundo? Lahat tayo tanga, tama ba? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Sasabihin ko sa'yo, hinala na kita noon pa. Noong unang araw pa lang ni Xiaoye, nilagyan mo ng jasmine pulbos ang damit niya para mapagbintangan siya, di ba? Ija, hindi ko nauunawaan ang sinasabi mo. Hindi mo ba naiintindihan? Ano naman ito? Imposible yan. Paano mo nakuha ang litratong ito? Hinala na kita nang makialam ka kay Liyang. Pagkatapos, dinalaw mo ulit si Liyang, di ba? Panganay na ate. Huwag mo akong tawaging ate, Leon Long. Mabuti ang trato sa'yo ng pamilya namin. Nakipagsabwatan ka pa sa iba para siraan kami. Mas masahol ka pa sa hayop. Wala na bang saysay ang sasabihin? Kaya, wala na ring saysay ang sasabihin ko ngayon, di ba? Sa wakas, hindi ka na nagpapanggap. Ngayong alam mo na, hindi na ako magpapanggap. Sa totoo lang, nahanap ko si Liyang para samantalahin ang pag-alis ng tatay mo. Wasakin ang pamilya ninyo. Ano naman ang makukuha mo kung mabangkarote pamilya namin? Para makuhang lahat kayo, ikaw, si second sister at third sister. Gago ka? Ate, wala ka palang pagkakaiba sa mga kapatid mo. Bakit di ka sumunod? Bakit ang talino mo pa? Nakakahiya tayo lahat ngayon. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ngayong nahayag na ako, ang ate mo hindi ka mabubuhay. Kung ganon, bago ka mamatay, pagbibigyan kita. Ate, wag mo akong sisihin. Ikaw ang may kasalanan nito? Ate, ikaw ang nagudyok nito. Ate? Ate. 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 Ate, kumusta ka na? Ate, wag mo akong takutin. Xiaoye, ang hayop na si Lin Yunlong. Nakipagsabwatan siya sa lightning hand. Nais kunin ang ating ari-arian. Nais sakupin ang iyong ditche, ang iyong sanse,
tumigil ka na sa pagsasalita. Dalhin na natin sa ospital. Pumunta tayo sa ospital. Makinig ka sa akin. Hindi ko kaya. Pasensya na. Ipapasa agad ito sa'yo pag-uwi mo. Ipagkatiwala mo ang pamilyang ito. Ingatan ang iyong ditse, ang iyong sanse. Ate. Linye, anong ginagawa mo? Walang hiya ka, bitawan ang ate ko. Ate. Gago ka, pakawalan mo ang kapatid ko. Ate, ayos ka lang ba? Panganay na ate. Panganay na ate. Ate, paano ito nangyari? Maayos pa kaninang umaga. Paano ito nangyari? Siya iyan. Pinatay niya ang ate ko. Kakapasok ko lang. Nakita kong sinasakal niya ang ate namin. Linye, gago ka. Bakit mo pinatay ang panganay na ate? Gago ka, pinatay mo talaga ang ate namin. Papatayin kita, demonyo ka. Ibalik mo ang ate ko. Pinatay mo ate ko tapos mananakit ka pa? Mamamatay tao ka. Gusto kong tumawag ng pulis. Gago ka. Masama bang trinato ka ng ate namin? Nakipagsabwatan ka na sa lightning hand. Ngayon nahayag na ang plano ninyo. Pinatay mo ang ate namin. Hindi kita palalayasin. Gagong hayop. Akala mo ba luwad na imahen lang ako? Akala mo ba ako si Linye ay isang mandirigmang duwag? Pwede mong pagsinungalingan at apihin. Pinatay mo ang kapatid kong babae. Kahit dumating pa ang Diyos Tianwang na ngayon, hindi ka maliligtas. Saklolo! Pinatay mo ang panganay, papatayin mo pa si Yunlong. Ikaw? Halika rito, halika! Binibining pangalawa. Huliin niyo siya ngayon din. Ito po. Mahilig ka sa paninirang pure, di ba? Mga patutsadang galawan ng hilig mo, ano? Sige, ipagpatuloy mo pa. Akala mo makikipag-debate ako sa'yo. Ito ang sasabihin ko, hindi kailanman magpaliwanag si Linye kahit kanino. Pumunta ka sa impyerno. Tama na para saan? Huwag kang magkakalat dito. Linye, nababaliw ka na ba? Ipinagbabawal ko na ito ngayon din. Umalis ka. Hindi mo ba narinig? Hindi ba niya sinabing ako ang pumatay sa panganay? Kung pumatay man ako, papatayin ko kayong lahat ngayong araw na ito. Tumakbo na. Yunlong. Putang ina mo, makatatakas ka pa ba? Punyeta ka, hindi ka makatatakas. Linye, sinabihan na kitang tumigil. Narinig mo ba yon? Linye, anong nagawa ng angkan namin sa'yo? Ganito ka gaganti sa amin? Demonyo ka? Huwag ka nung sa mga pakapilyo. Ano ang ginagawa ko? Di ba't ang galing-galing mo? Di ba't hilig mong manira ng palihim na parang babae? Ayaw kitang kausap. Kung hinahanap mo ang kamatayan, bibigyan kita ngayon din. Tumigil ka. Tatay, tulungan mo ako. Pinatay ni Linye ang panganay niyang kapatid. Papatayin niya ako ngayon, tatay. Nababaliw na si Linye. Ano nang sinabi mo? Sabi mo si Xiaojing ang may gawa, tatay. Patay na ang ate ko. Si Linye ang pumatay sa kanya. Xiaojing, anong nangyari sa'yo? Ilang araw pa lang akong wala. Paano mo?
Xiaoye, Tatay, siya ang may gawa ng lahat. Ipaghiganti mo ang ate ko. Hindi ko pinatay ang kapatid ko. Siya ang may gawa. Maniwala kayo. Maniwala kayo o hindi. Ayaw ko nang magpaliwanag pa sa inyo. Linye, hayop ka! Linye, hanggang dito na ba? Pinagbibintangan mo pa si Yunlong? Masahol ka pa sa hayop? tumahimik ka? Tumahimik ka. Paulit-ulit mo tong sinasabi na si Xiaoye ang pumatay kay Xiaojing. Nakita mo ba ng sarili mong mata? Pero ayon kay Yunlong, nakita niya mismo ang pangyayari. Pero si Xiaoye naman, sinabi niyang si Yunlong ang pumatay kay Xiaojin. Bakit si Xiaoye di mo pinaniwalaan? Si Yunlong lang ang pinaniniwalaan mo? Tatay, di siya naniniwala kay Lin Yunlong. Pero tatay, di ka naman naniniwala sa akin. Isa ang tunay kong anak. Isa ang aking ampon. Pareho namang kapamilya. Di ko kayang paniwalaan ang mga sinasabi ninyo. Ano ba ang totoo? Maglabas kayo ng ebidensya. Di na ako magpapaliwanag pa. Patayin na lang natin si Li Yunlong. Hayop na yan. Ipaghiganti natin si ate. Ngayong handa si tatay na maging patas. Kung gayon, tama ka tatay. Hayaan nating ang katotohanan ang magsalita. Ang totoo, ikaw ang pumatay kay ate. Una ka nang nakiugnay kay Lightning. Kaya nalaman ni ate, kaya mo siya pinatay. Isa ka talagang sinungaling na nagpapaniwala. Kuya Linye, di naman ako huli. Brother Linye, hindi ako masyadong huli ba? Ito atang Song Yue. Siya ay apo ng pinakamayamang tao sa Qingzhou, Song Lao. Alam niya talagang Lin Wai. Miss Song, nandito ka? Nandito ako dahil tinanong ako ni Brother Linye. Alamin kung ano ang koneksyon sa pagitan ng Lin Yunlong at ng Lightning Hand. Hindi ko inaasahan ito. Nalaman ko talaga. Ano ka naman, Mari? Yunlong, naniniwala kami sa'yo. Paano ka magiliw sa mga tagalabas upang makasakit sa amin? Ikaw ay hayop. Hindi ka kahit isang hayop. Hindi kailangang sabihin, pumatay mo din ang pinakamatandang kapatid na babae. Tama ba ito? Ikaw na hayop? Mabuti, Linye. At naisip ko na ikaw ay isang punk lamang mula sa ilalim. Ngayon, tila, talagang pinagbabayaan ko ka? Paano? Hindi mo na mapapanatili ang akto? Bakit hindi na ito mai-install? Bakit mo pinatay ang ate natin? Dahil karapat dapat siyang mamatay. Sino nag-utos na tiktikan ako ng palihim? Sino nagpakilala ng katotohanan sa kanya? Kung siya'y tanga, gaya ng pangalawa at pangatlong ate, paano ko siya papatayin? Li Yunlong, ikaw talaga ang pumatay kay ate. Bastardo ka. Mas masahol pa sa hayop. Ay, hayop ka. Binigyan ka ng pamilya Lin ng pagkain at tirahan. Inalagaan ka ng maayos. Itinuring kang tunay na anak. Ano bang problema mo? Kung anak mo raw ako, bakit mo siya isinama uli? Kailangan ba talikuran ko ang tunay kong anak? Kalokohan ang logic mo. Tay, huwag na tayong makipagtalo sa hayop na ito. Pakisabi sa seguridad na dalhin siya sa presinto. Sige, kunin nyo na. Opo. Tigilan nyo, mga basura kayong lahat. Paano ka marunong ng kung fu? Hindi nyo inaasahan to, di ba? Nahanap na ako ni Kuya Fang Jun. Siya nagturo sa akin ng libong teknika at martial arts. Ang dahilan kung bakit ako nanatili sa inyo, para kay ate, pangatlong ate. Alam mo ba ang sinasabi mo? Itong hayop na ito, susulang niya tayo, matagal na siyang may masamang balak. Totoo, nanumpa ako nung 8 taong gulang. Kailangan kong makuha ang 3 babae ng pamilya Lin. Kayo ang may kasalanan sa paggabigo ng plano ko. Gustong gusto mong mamatay. Demonyo, demonyong hayop. Huliin ang hayop na ito. Opo. Uli. Oo. Gusto akang stalo niyo ng mga basurang ito. Aalis na ako ngayon, walang makakapigil sa akin. Kasama ka na dyan, di ba? Linye, ayokong mabuko. Ano ka sa paningin ko? Sa impyerno ka. Ayop ka, pinilit mo ako.
Ganitong kaliit na kakayahan lang, hindi sapat yan. Di ko inakalang napakalakas ni Xiaoye. Mukhang mali ang akala natin kay Xiaoye. Ikaw ay malupit. Gusto mong tumakas? Gusto mong tumakbo? Kuya, tigil na. Ang makakapalit sa Angkan Fang ay naghahanap ng kamatayan. Kuya, Kuya Linye, ayos ka lang ba? Ukbong Fang ng Beizhou, bakit siya nandito? Fang Jun, nakakamangha ba? Kilalang kilala siya sa lupit sa Blue Road at may malalakas na Kenshu. kuya, dumating ka rin? Mamamatay ako sa hayop na ato kung di ako dumating. Hoy, nawawala ka na ba sa sarili? Nangahas kang hawakan ng kapatid ko. Sige, lumuhod ka sa harap ko. Hayop ka, hindi ba magaling ang martial arts mo? Magwala ka lang ng magwala, tingnan natin kung mas mabilis ka sa aming baril. Bakit di mo ako naririnig? Dapat ka nang lumuhod. Sige, bibilang ako hanggang 3. Kung di ka luluhod, papatayin ko lahat ng naririto ngayon. Pangalawa, Fang Jun, sigurado kang papatayin mo pati si Miss Ben? Ikaw si Song Yue ng Angkan Song. Sige, hindi kita kailangang patayin. Umalis ka na. Si Linye ay akin. Kung mahahawakan mo siya, ginagulo mo lang ang Angkan Song. Xiaoyue, ikaw. Huwag mong gamitin ang Angkan Song laban sa akin. Sasabihin ko sa'yo, ang lalaking to ay nanghamak sa kapatid ko. Dapat ko siyang patayin ngayon. Kung ayaw mong mamatay, umanda ka ng maayos. Kung hindi mo alam, walang problema sa akin na patayin ka kasama nila. Hoy, pinaluhod kita. Di mo ba narinig? Sinabi kong lumuhod ka. Hindi mo ba narinig? Huwag kang magpakalayo. Sarado ang nguso mo. Si Linye ay anak ko. Anong pakay mo sa akin? Matandang lalaki, ikaw ang puntiri ako. Sino ka ba para ganyanin ako? Li Yunlong, sobra ka na. Ilang taon ka nang inaruga ng tatay ko? Wala ka na bang konsensya? Tama na yan. Huling hirit ko na ato. Lumuhod ka. Hindi ako luluhod. Gago ka. Magdusa ka sa impyerno. Mga sirang baril lang, takot na takot ka na. Anong hinihintay na yo? Hoy bunso, mag-ingat ka. Kuya, patawad. Palagi kitang kinukutya noon. Kuya, anong ginagawa mo? Halika na! Bata. Aray. Linye, bakit hindi ka na lang sumuko? Pinatay ko ang iyong ama. Pakawalan mo ako. Bata, animadong magaling ka sa laban, pero talo ka na. Huwag mong saktan ang mga tao. Hindi ka kasing bilis ng baril ko. Hamay? Tumahimik ka, babaeng mabaho. Kuya, patumbahin mo siya. Kapag tumutol siya, papatayin ko ang babae niya. Sige, bitawan mo. Ang tapang mong lumaban. Linye, naaalala mo, ikaw ang pumatay sa babae mo. Patayin mo silang lahat. Kapag kumindat ako, mamamuka na kahit na manalo ka. Lin Yunlong. Mon, kung ipipikit ko ang mata ko, magmamakaawa ako kahit na manalo ka, Lin Yunlong. Hindi sumusunod sa patakaran ang batang to, Linye? Nalabanan mo pa ba ako sa pagiging malupit? Akala mo hindi ko kayang patayin ang putang ato? Naniniwala akong gagawin mo nga yan. Nakala mong luluhod ako at magpapahuli. At maghihintay na patayin mo kaming lahat? Tama. Kaysa mamatay tayong lahat sa kamay niya, mas mabuting hintayin si Kuya Linye na maghiganti. Akala mo tanga ako, nagmamalabis ka pa rin sa sarili mo. Heto ang sasabihin ko. Kung mapapatay ka ng taong mahalaga sa akin, hindi ka na mabubuhay ngayong araw. Walang patid na pagkamatay. Sino ba ang pinagbabantaan mo? Ang dami namin dito. Akala mo matatakot kami sa'yo? Kaya kong patayin kayong lahat. Mag-isa. Ang sinabi ko ay simple lang. Kung talagang kaya mong talunin ang kapatid ko, bakit mo dinukot si Song Yue para takutin siya? Walang saysay yon. Linye, lumuhod ka sa harap ko. Kung hindi, papatayin ko ang babaeng ato. Barilin mo. Huwag mong barilin. Putang ina mo talaga. Song Yue, kung mamatay ka ngayon, ako si Linye. Manunumpang hindi na pakakasal. Mananatili ka sa puso ko magpakailanman. Sige, Kuya Linye, mamamatay ako rito ngayon. Buong puso ko itong tatanggapin. Barilin mo na.
Hindi pa rin ako naniniwala. Ang dami naming bihag dito. Wala na ba akong magagawa sa tulad mong bagito? Yun long, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi siya luluhod, barilin mo na si Song Yue. 1, 2, 1, 2, 3. Huwag kang bumaril. Ewan ko na rin mabuhay na ngayon. Tumigil ka na sa pag-iral. Sino ang tinatakot mo? Sige, bumaril ka. Patayin mo. Tumigil kayo. Lolo. Sino ang may lakas ng loob hawakan ng apo ko? Winasak ko ang buong pamilya niya. Lolo. Bitawan mo si Xiao Yue. Magsama kayo sa impyerno. Hindi ko siya bibitawan. Lolo. Kaibigan, ano ang nangyayari? Guro, ang totoo po'y nakikita ninyo ito. Paumanhin, nadamay si Xiao Yue nang walang dahilan. Lolo, huwag po ninyo sisihin si Kuya Linya. Hukbong Beizhou Fang, wala namang hidwaan sa pagitan natin, di ba? Ginoong Song, huwag kang magkamali. Hindi ka namin pakay dito. Basta pangakuan mo kaming hindi makikialam. Maaari mo nang kunin ang apo mo. Lahat tayo'y taong nasa larangan. Usapin sa mundo ng martial arts, dapat dito rin lutasin. Hindi naman hadlang ang inyong pagtutol. Bakit hindi ako maging tagapamagitan? Paano ba gustong mamagitan ni matandang Guru Song? Simple lang. Bitawan mo. Kami ang magpapalaya sa'yo pagkatapos ngayon. Paano mo aayusin ang galit? Di na ako makikialam. Hindi pwede. Anong gusto mo? Dati, handa kang lumaban hanggang dulo. Nasa dehado ka ngayon. Alam kong may paninindigan ka. Pero iba na ngayon. Kahit gusto mong ipaglaban ito. Si Lolo Song ay di sasang-ayon. Anong hinihingi mo? Ganito na lang, kunin natin sina Song Yue, Lin Yao, Lin Xiao. Kapag ligtas na tayong lahat, papabalikin natin sila. Imposible yan. Walang paraan, edi labanan na lang natin. Sige, gawin nating magkagulo ang lahat. Hindi mangyayari yan. Sinabi ko na dati pa, nandito si Jisong. Di ikaw ang masusunod dito? Pong Jun, gusto mong kunin ang mga bihag, talagang hindi pangako ng matanda. Di ka hahabulin ni Linya ngayon. Sir, usapang buhay ito. Di ko kayang magtiwala sa pangako. Di ako naniniwalang kaya mo. Kapag inis mo ang matanda, baka di na ako magdalawang isip pabayaan ang apo ko. Mukhang di tayo magkakasundo. Sabihin ko ngayon pa, walang makakaalis dito. Sige, kung di tayo magkakaintindihan, tigilan na natin to. Tama na. Kung di sang-ayon ng dalawang panig, merong akong ibang plano. Ano sa palagay mo? Anong plano? Bakit di mo sabihin? Ayon sa tuntunin ni Randall, resolbahin ng alitan. Umusta kayong dalawa kung ikaw ang manalo. Kunin mo sina Xiao Yue, Lin Yao, Lin Xiao. Kung ikaw ang matalo, aalis kang walang dala. Pangako ko, di ka pagbabayarin ni Lin Yang. Ganun ba? Sangayon ako. Kuya, yung malakas talaga ang 1,000 techniques ni Linya. Huwag nating maliitin. Sige, pusta tayo. Pero paano tayo mananaya? Nasa atin yan. Sige. Tol. Kung ganun nga, maglagay tayo ng patakaran? Sabihin natin. 3 laban, 3 panalo, 3 ang ilalaban namin, 3 rin kayo maglalaban. Ayos ba? Talagang tuso ito. Alam niyang hindi ako makakakuha ng 3 eksperto. Huwag nating gawing komplikado. Ako lang ang may kakayahan dito. Xiao Ye, ikaw... Papa, wag kang mag-alala kay Xiao Ye, ang galing niya. Pero... Kuya Linya, kaya mo yan, panalo ka. Tol, itong... Sige, bata. Ikaw mismo nagsabi niyan. Huwag mong sisihin ang hindi patas kapag natalo ka. Unang laban. Dice ang gagamitin. Hulaan namin ang numero sa dice mo. Ganun din sa amin, hulaan mo rin. Mali ang hula, talo. Sabay tayong kikilos. Unang round, pakinggan ang dice. Hulaan namin ang puntos sa dice mo. Ganun din. Hulaan mo ang puntos sa dice namin. Mawawala ang maling hula. Sabay na tira, gets? Klaro. Sige, klaro na. Simulan na natin. Ikaw, wala talaga. Nakakasuklam, talagang kasuklam-suklam. 3 silang nambubuli sa bunso. Walang hiya talaga. Kaya mo yan. Hulaan mo lang puntos sa dice nila. Tabla ang laro. May pag-asa pa tayo. Hulaan mo ilang puntos ako. Ay, ikaw na sa 6 na 4. Ang galing mo. 5-6.
Ang galing talaga ni Kuya Linye. Ikaw naman 4 na 6. Ay, 16 na dice lahat. Kulang ng isa, sabi ng bunso. Paano nangyari yon? Paano nagkamali kapatid ko? Talaga? Akala ko talaga magaling ka. Sandali, nanloloko ang mga kamay mo. Bubuksan ko na para sa'yo. Ikaw, Anong nangyayari? Ngunit saan napunta ang isa pang dados? Mukhang tabla ang laban na ito. Tabla. Paano nangyari yon? May isa pang dados. Kuya Jun, hindi ko rin alam. Sige, ituturing nating tabla ang unang laro. Tabla? Sinong nagsabi niyan para bang nahulaan mong wala akong puntos? Ano ang ibig mong sabihin? Makikiraan. May isa pa akong dito. Kaya may kaunting puntos man lang ako. Mali ka nang sabihing walang puntos ang dados ko. Imposible to. Kailan pa niya ninakaw tong dados? Ang galing talaga ni Kuya Linye. Ang kabataan ay dapat igalang. Ang kabataan ay dapat igalang. Si Linye ang nanalo sa larong ito. Bastos, sabihin mo kung paano mo Walang komento. Pangalawang laro. Golden Flower. Ibubudbud ko ang mga baraha sa hangin. Kumuha ang lahat ng baraha. 3 baraha lang ang pwedeng kunin ng bawat isa. Diretso nating ikukumpara ang mga baraha. Ha? Hindi ba't panloloko yan? Kahit makakuha siya ng 3 alas. Basta may makakuha ng barahang 2, 3, 5, matatalo pa rin na tong bata. Ang pustahang ito, kahit magaling ang kapatid, hindi siya mananalo. Napakatuso talaga nitong si Fang Jun. Sa round na ito, delikado ang kalagayan ng batang to. Anak, ito ang napagkasunduan natin. Ako ang magdedesisyon sa pusta. Simula na. Sige, masayas to. Gusto niya talagang makakuha ng 3 alas. Kailangan kong makuha ang barahang 2, 3, 5. 3 alas, di ba? Kahit 3 alas, kondolangan, hindi rin naman siya ang pinakamalaki. Talaga? Lopard ako. 3 hari. Kung wala kang 3 alas, matatalo ka sa akin. Kung meron kang 3 alas, pero barahang 2, 3, 5 naman si Liang, matatalo ka rin. Sheer, kaya kahit anong karta ang itapat ko. Lahat ay mauuwi sa pagkatalo, di ba? Oo, tama ka. Buti na lang, buti na lang. May pangatlong laro pa tayo. Walang hiya, talagang walang kahihiyan ang mga taong to. Kuya Linye, baka may mga panibagong daya pa. Hindi naman siguradong matatalo siya. Kahit gaano pa kalakas si Xiaoye, wala siyang magagawa sa 3 tao nang mag-isa. Walang solusyon ang ganitong sitwasyon. Eksakto. Meron talaga akong 3 alas. Talo ka. 235 ako. Flush yan! Kailan naging kalakasan ang 2, 3, 5 laban sa 3 alas? Paano nangyari niyon? Halatang karaniwang 235 lang yan. Paano naging flush na 235 yan? Mandadaya ka pala. Bisit, basura. Ano bang ginagawa mo? Kuya Jun, di ko alam kung paano ako naging flush. Sa round na ito, panalo si Lin Ye ayon sa best of 3 system. Fang Jun, talo ka. Mabuti, naligtas tayo. Sabi ko na walang tatalo kay Kuya Linye. Dapat talagang posible yon. Ang galing. Hindi ko inasahan yon. May henyo palang katulad mo sa angkan ng mga Lin. Tigilan mo nga yan. Kapag tumaya ka, tanggapin mo ang resulta. Pakawalan mo ang tao. Pwedeng pakawalan ko, pero sabihin mo kung paano mo ginawa. Ano? Paano mo siya nagawa? Bakit naging flush ang mga bulaklak ni Liang? Imposibleng nagkamali siya. Madali lang, nung kumuha siya ng 5 of diamonds, pinalitan ko ng 5 heart ng mabilisan. Ganun pala. Sige, dapat tanggapin ang resulta ng pustahan. Ito na. Tinatay ni Lin Yunlong ang ate ko. Siguradong isusumbong ko to. Hintayin mo, Akans. Ganon? Di maghintay ako. Huwag mo namang patagalin masyad. Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto.
Sabihin mo, nakita ako ni nanay, nagawa ko masasamang bagay. Kaya tinulak ko siya sa Han. Pinatay mo rin siya. Gago ka. Masahol pa sa hayop. Inalagaan ka ng magulang ko tapos... Hayop kang bata ka. Anong kasalanan ng angkan naming Lin? Nag-ampun pala ako ng demonyong tulad mo. Tatay, Ate Diche, uhulihin ko si Lin Yunlong, isasampa ko siya sa batas. Hindi dapat mawalang saysay ang pagkamatay nila. Siya oye. Anong balak mo? Hoy bunso, ano man ang gawin mo? Sasamahan ka namin, ah? Siya oye. Hindi ko na kayang mawalan ng pamilya. Mabangis ang gang ni Fang Jun, siguraduhing unahin ang kaligtasan. Kuya Linya, nalaman ko kung nasaan si Yunlong. Ipakikilala ko sa inyo, ito si Bureau Zhao ng Imperial Capital Shenji Bureau, Bureau Zhao. Ito si Ji Linye na madalas kong binabanggit. Kumusta ka, kasamang Linye? Kamusta? Kasamang Linye, bago magsimula ang usapan, may ilang agam-agam ako. Kailangan ko ng tulong mo para masagot ang mga tanong. Sabi mo, alam kong malakas ang 1,000 paraan mo, pero parang hirap ang buhay mo. Bakit? At inilaan mo ang lahat ng panalo mo sa Children's Fund. Hindi ko natutuhan ang 1,000 paraan para magsugal. At para saan? Paglaban sa sugal ang magliligtas sa mga sugapa. Tulungan mo naman ang UNICEF. Ang sugal ay ugat ng lahat ng kasamaan. 10 pustahan at 10 daya. Pinakangayamot ko sa buhay ang pagsusugal. Magaling si Kuya Linye. Ito'y labanan ng karahasan sa karahasan. Pagsusugal. Hanga. Talagang hanga. Naisip ko rin ito, desisyonan ng aksyonan ang mga tinderong sugal. Exit Lando. Sige. Nandito ka ba ngayon, Bureau Zhao? Narito ako para hilingin sa ngalan ng palasyo, humingi ng tulong para sa ating Xiaguo. Sabi mo, basta kaya ko, hindi ako tatanggi. Sa ngayon, sina Lin Yunlong at Fang Jun nakatago sa Shenting Hotel sa Northern Regions. May kasunduan ang Shinto Hotel sa ibang bansa. Bawal ang gumamit ng dahas sa hotel. Walang pagpasok ng sapilitan. Ang may-ari ng Shinto Hotel, miyembro siya ng Royal Family ng Northern Regions at may malalakas na Chanshu. Tinulungan siya ni Fang Jun dati, kaya tinanggap niya ngayon si Fang Jun at mga tao. Ang may-ari ng Shinto Hotel, may numero 1 na biochip sa kanyang kamay. Malaking tulong sa pagsasaliksik ng ika-7 henerasyong jet. Napakalaking tulong. Makipagsugal kayo sa pinuno ng korte. Kapag siya'y natalo, maaari kayong humiling, kunin ang biochip at iligtas sina Lin Yunlong at Fang Jun. Bureau Zhao, pakiusap. Ngunit Bureau Zhao, ayaw ba ibigay ng may-ari ang biochip? Paano kung handa siyang mamatay? Imposible yon. Takot sa kamatayan ng lalaking yan. Bureau Zhao, may dalawa akong tanong. Una, paano kung ayaw niyang makipagsugal? Pangalawa, paano kung siya'y magtaksil? Huwag kayong mag-alala sa una. Sa pangalawa, hindi siya magloloko. Kapag siya'y nandaya, mawawalan bisa ang kasunduan at pwede na tayong pumasok ng pwersahan. Teka lang. Sige. Oh, Linye, talagang suktulan ka. Sa loob ng Shinto Hotel, bawal ang paggamit ng dahas. Nakatayo ako mismo sa harap mo. May lakas ka ba ng loob? Hahaha. Lin Yunlong, huwag kang magmalabis. Lumayas ka riyan, puta. Linye. Sige, patayin mo ako para sa iyong ate, ipaghiganti. Paano? Huwag kang matakot, duwag. Kung ako ang nasa kalagayan mo, kahit mamatay man ako,
Gagantihan ko ang pumatay sa nanay ko. Kahit daang lakas ng loob pa ang ibigay, wala rin siyang payag na gawin. Yon, paghawak ng espada sa Shinto labag sa kasunduan, dadalhin ng lahat ng bansa ang sisi sa Siagwo. Kaya niya ba ang responsibilidad na ito? Nakakasawa na. Lipat tayo ng lugar at mag-inuman pa. Tara na. Hala, sandali. Paano mo gagawin yan? Maglakas loob ka ngayon. Kahit palalaki ka. Kung hindi, gago ka lang. Kuya Linye, kinagatong ka lang niya. Kapag tayo ang unang umaksyon, aksyonan tayo agad ng tauhan ng hotel. Huwag kang mag-alala, hindi ako tanga. Akala mo ba nakapasok ka na sa Shinto Hotel? Kampante ka na, di ba? Anong pinagsasabi mo? Kung may bayag ka, gawin mo. Kung duwag ka, manahimik ka na lang. Hindi ko gagawin iyon. Pero narito ako para dakpin ka. Hahaha, nasa sayo yan. Ako lang. Dahil ngayong araw na ito, makikipagsapalaran ako sa puno ng Shinto Hotel. Pagsusugal ng buhay. Pagsusugal ng buhay. Sugal. Ay, angkan pala ng mga Lin. Nababaliw ka na ba? Paano ka nangahas makipagsapalaran sa dato? Anong ginagawa mo? Walang may lakas ng loob makipagsapalaran sa Hukuman Master. Huwag mong sabihang hindi ka mananalo. Kahit manalo ka man, wala kang karapatang makipagsapalaran sa Hukuman Master. Tama, ako'y makikipagsapalaran sa Hukuman Master. Hindi bababa sa 300 bilyong pondo. Kahit ibenta mo ang mga angkang Lin at Song. Hindi ito aabot ng 100 bilyon. At eto pa, hindi lang 300 bilyon ang usapan. Kailangan din ng notaryadong liham mula sa palasyo. Imposibleng bigyan ka ng liham ang palasyo. Totoo nga. Muntik na akong matakot sa batang yon. May balita akong gustong makipagsapalaran sa Kin. Siya ang nagsasabi ng kalokohan. Hindi kita seryosohin noon. Ikaw si Linye. Mabuti. May galit ka kay Fang Jun at Ling Yunlong, di ba? Oo. Hinahanap mo sila. Bakit mo ako gustong makipagsapalaran? Mas paalisin mo sila sa Shinto Hotel. Hindi kita gagambalain. Pangahas mong isipang guluhin ang Hukuman Master. Masyado kang nagmamalaki. Binata, ayoko ng pananalita mo. At ayoko ng mga makikipagsapalaran sa Kin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka na ngayon din. Hindi ko pa nagagawa ang layunin ko. Hindi ako aalis. Mabuti, patayin na. Hindi mo kailangan po na ako takutin. Kung magpapaputok ka, Panginoon ng Patsyo, sinusuway mo sarili mong mga alituntunin. Sa sandaling iyon, mawawasak ang sistema ng Shinto Hotel. Eksakto. Matapang ang batang ito. Ngunit kung buhay ang ipupusta mo, hindi ko tatanggapin. Hindi. Dapat mong tanggapin, Panidun. Bakit pinayagan ang may-ari ng pavilion? Ilang taon ka na ba? Dapat tanggapin ng Panginoon ng hukuman dahil sinunod namin ang kanyang mga kondisyon nung itatag ang hotel. Ang kasunduang panganib buhay ay naipirma na. Ano ba ang pinagpapanggap mo? May 300 bilyong dolyar ka ba? Kahit pa 300 bilyon ang meron ka, wala ka namang notaryadong dokumento mula sa palasyo. Paumanhin, meron kaming notaryadong sulat. Totoong notaryadong dokumento mula sa palasyo ni Emperador siya. 300 bilyong yuan ang pondong ito mula sa pamahalaan. Garantisado ang kredibilidad. Panginoon, sinusunod ko ang mga patakaran ng Divine Pavilion Hotel. Hinahamon kita sa panganib buhay na pustahan. Naghahanap ka ng kamatayan. Inilalagay mo sa panganib ang buhay mo. Alam mo ba, Sir, sa mga nakaraang taon, 8 tao na ang tumaya ng kanilang buhay sa akin. Lahat sila'y mga diyosa ng libong sining. Maging ang dating diyosa ng sugal ng timog ay namatay sa akin. Sa tingin mo'y mas magaling ka sa kanilang lahat? Kuya Linye. Sawag tatang mag-alala. Kung kayon, depart besides ang Koreang hukuman. How narito ako uba pagpadal ng pera sa iyo? Hindi ako naghihikahos ngayon sa pera. Ang tayaan ng taon, ito'y purong kayabangan lamang. Nakalulungkot na nakasulat na sa kasunduan. Hindi ko ito mababago. Hari ng hukuman basta't palalayasin mo si Lin Yunlong. Hindi namin kailangang makipagsapalaran sa iyo. Yan. Kuya, huwag kang mabahala. Huwag kang mag-alala. Maaari kang manatili ng walang pangamba sa akin. Kung kumalat man, ang hotel ko'y hindi makapagsanggalang ng 2 tao. Kailangan pa bang panatilihin ang hotel na ito? Ikaw,
Binata, nakikita kong bata ka pa. Ayokong mamatay ka sa aking hotel. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Bawiin mo ang iyong pusta sa buhay at umalis ka. Sarah, tingin mo'y posible ito kung hindi mo palalayasin sina Lin Yunlong at Fang Jun. Tanggapin mo ng opisyal ang aking imbitasyon sa tayaan ng buhay. Kung ganun at determinado ka ng mamatay, kailangan kong tuparin ang hangad mo. Linye, patay na patay ka na. Nakikipagsugal ka pa sa Panginoon ng Korte? Nagmamalabis ka sa sarili mong lakas? Alam mo ba bakit hindi matalo ang Panginoon? Dahil dito sa hotel na ito, ang paraan ng pagsusugal ay desisyon ng may-ari? Akala mo makakatalo ka dahil sa mga baraha mong kayang-kaya? Napaka-inosente mo. Anong ibig mong sabihin? Binibini. Pwedeng anuman ang ipusta niya, hindi naman kailangang sugal lang. Di ba pwedeng mga bituin sa langit? Kailangan ba naming pumayag? Hindi naman, basta nasa makatwirang saklaw. Kung hindi, may karapatan kaming tumanggi. Panginoon ng Korte. Panginoon ng Korte. Pirmahan mo ang pusta ng buhay mo. Binata, paalala ko ulit sa'yo, kapag napirmahan na ang pusta, wala nang bawian yan. Kuya Linye? Kitang-kita. Nag-aalala din ang nobya mo sa'yo. Bata ka pa. Hindi mo pa alam ang kahulugan ng kamatayan. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Alam ko na ang ibig sabihin ng kamatayan. Para sa isang tao, ang kamatayan ay parang hindi ipit nga. Nawawala na ng saysay ang lahat. Sa totoo lang, takot na takot ako mamatay. Kung ganun at takot ka naman, bakit ka pa naparito? Kung takot ka sa kamatayan, bakit ka pa pumunta rito para mamatay? Dahil sa buhay ng tao, may mga bagay na mas mahalaga kaysa buhay at kamatayan. Sige, tapos na ang kontrata. Tayong dalawa ang magtatakda ng panalo ngayon at magtatakda rin ng buhay at kamatayan. Kuya, sa palagay mo, matatalo ba ang hukom? Anong kinakabahan ka? Imposibleng matalo ang hukom? Kahit na matalo ang hukuman, wala naman tayong kinalaman doon. Tanga mo, kung mawala man ang hukom at ipagpalit mo buhay natin sa kanya, payag kaya si Linye? Ang pagsusugal sa buhay natin. Buwisit, akala mo ba pagsusugal lang ng hukom to? Ayon sa mga patakaran ng Shinto Hotel, 3 round ng laban, 2 panalo. Ako ang magdidikta ng mga pusta. Ginoo, alala ko lang, dapat makatwiran ang iyong mga kondisyon. Huwag kang mag-alala. Kuya Linye, mananalo ka talaga, kaya mo yan. Sige, simula na. Unang round, hintay ng panalong tile. Bilangin ang mga cards sa loob ng 10 segundo pagkalapag. Sampuis, siyam, 8, 7, 6, 5. Mayroong 368 cards sa kabuuan. Sabi ko, 369 na cards. Binata, baka sabihin mong sinungaling ako. Hayaan mong magbilang ang mga tauhan mo. .368 yan, hindi ka maaring magkamali. Kapatid na Forestry, panalo kami sa larong ito. Talaga bang 368 cards? Hindi ito maaring totoo. Paano natalo ang Courtmaster? Talunan ka. Ano? Excuse me, tila may nakaligtaan kang isang card. Sa pagdagdag ng card na ito, eksaktong 369 cards. Kasuklam-suklam. Panalo ang Courtmaster, panalo. Ang galing ni Kuya. Hanga ko, sinabi ko lang na binibilang ang mga kasa sa sahig. Ito ba yung kasa sa sahig? Oo. Kaya hindi ako lumalabag sa tuntunin, di ba? Tama. Talo ka sa larong ito. Ako. Kapag tumaya ka, tanggapin mo ang resulta. Sige, maganda. Itong tarantado, may nakadikit ng kasa sa sapatos kanina pa. Sa round na ito, wala talagang paraang manalo ako. At Liu, ayos lang ba ito? Kung ganito ang daya niya sa bawat laro, paano tayo makakapagsugal? Binibini, sumusunod nga sa patakaran ng kabila.
May chismis na ang court master ay isang henerasyon ng mga bayani. Paano ka gumagawang parang hamak? Hindi mo ba kayang gamitin ang tunay mong kakayahan? Makipagsapalaran sa kapatid kong si Linye. Siya ang makikipagsugal sa akin. Siyempre, gigit na ako para manalo. Nene, sabihin ko sa iyo ang aral ng buhay. Buhay ka muna bago pag-usapan ng tagumpay o kabiguan. Ang buhay ang pinakamahalaga sa lahat. Ikaw. Simulan. Pangalawang round. Hulaan ang kamay. Anong klaseng sugalan itong hulaan ng kamay? Linye, hulaan mo ang dami ng daliri ko. Hula ba talaga yan? Hindi ba't 10 yun? Siya ba ang nagsasalita para sa'yo? Hindi. Bigyan kita ng 1 minuto para sagutin. Kuya Linye, ito, may sikreto ito. 10 naman talaga ang daliri niya. Pero kailangan mong hulaan. Hindi ba't alam na natin ang sagot? Baka nagpapamisteryoso lang ang Panginoon ng hukuman. 10 talaga ang tamang sagot. Anong problema? Hindi mo mahulaan ang simpleng tanong? Mukhang ganito lang talaga ang kakayahan mo. Simpleng tanong lang. Kung mali ang sagot mo, mawawalan ka ng 300 bilyon at isa sa panganib ang buhay mo. Malapit nang mag-expire ang oras. 3, 2. Isa sa tingin ko'y siyam. Mali ka pa sa simpleng tanong. Panginoon ng hukuman, natalo siya. Patayin na. Opo, kuya. Ako ang dapat magpatiwakal sa kanya. Ako mismo ang papatay sa asong ito. Linye, sigurado ka bang may 9 na daliri ako? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para baguhin ang sagot. Siyam na daliri. Hindi magpabago. Nakasalalay dito ang buhay mo? Magandang binibini, huwag mong impluensyahan ang iyong kasintahan. Kuya Linye. Tigilang kalokohan at ilahad ang sagot. Una kong naranasan ito. May nagmamadaling mamatay. 10 daliri. Natalo ka. Panginoon ng hukuman, iligtas ninyo ang kapatid kong si Linye. Lahat ay mapag-uusapan. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Wala rin siyang silbi. 10 taon na kalipas. Laging nasa sugalan ang presensya mo, ngunit bigla kang tumigil sa pagsusugal. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na natalo ka sa pustahan. Ang gitnang daliri mo ay naputol. Peke ang isa sa iyong gitnang daliri ngayon. Wala kang sinasabing katotohanan. Maaari mong itatanggi, ngunit kapag ako'y namatay, hihilingin naming suriin ang iyong gitnang daliri sa tag-init. Kapag nahuli kang nandaya, mawawalan ng bisa ang lahat ng kasunduan sa Shantian Hotel. Sa oras na iyon, pipilitin naming pumasok sa Shinto Hotel at Ikaw, sinong tinatakot mo? Linye, tama ang hula mo. 9 na daliri lang talaga meron ako. Kuya Linye, hindi mo kailangan mamatay. Pero tamang hula mo sa daliri ko. Hintayin mong mahulaan ko rin ang daliri mo. Pinakamalala, tabla ang laban natin. Ikaw. Tama yan, kuya. Malakas ang 1,000 techniques ng batang to. Patunay to na walang peking daliri. Kaya 10 daliri ang tamang sagot. Hula ko 10 daliri ang meron ka. Kumpirmado. Estudyanteng nakikipagmentalan sa akin. Masyado ka pang bata. Sigurado akong 10 ang daliri mo. Sayang, mali ang hula mo. Kuya Linye. Bakit ang tanga-tanga mo? Pasensya na, siyam lang ang daliri ko. Magaling, may lakas ng loob. Panalo ka sa laban na to. Simula ng ikatlong laro. Ang katlong laro ay simple. Susulat ko ang numerong Arabic sa karton. Tahor ay alinmang numero mula 1 hanggang 100. Pagkatapos, ibibigay ko ito kay Attorney Liu. Kung mahulaan mo ang numerong ito, ibig sabihin panalo ka sa laro. Kung mali ang hula mo, matatalo ka sa pustahan ngayon. Walang katuturan ito. Tutol ako, tutol. Talagang hindi makatarungan ito. Hukom, imposible ito. Sige. Kuya Linye, naguguluhan ka ba? Paano mangyayari yon? Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Sige, wala tayong problema. Ginoong Linye, hindi lang sarili mo ang kinakatawan mo, kundi pati interes ng bansa natin. Bakit ka pumayag sa walang katuturang pustahan? Oo, Kuya Linye, nilalagay mo sa peligro ang buhay mo. Tigilan ang kalokohan, pumayag na siya ang salita ng isang tunay na lalaki. Kapag ipinangako, Tama kuya, bilisan natin at maglaro ulit. Ginoong Linye, maliit na bagay ang buhay mo. Pero ikaw, ako, ano ako magpapaliwanag sa palasyo? Hindi bibilangin ang larong ito. Hindi ako sumasang-ayon dyan. Abogado Liu, huwag mo munang buksan. Kung hindi, matatalo ka
Linye! Hindi ko akalain na mayabang ka pala. Ang tanga, mukhang di ka kayang mamatay para kay ate. At nakaganti si nanay. Kailangan mong ipagsapalaran ang buhay mo dito. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Putang ina, mamaya pag pinatay ko ang kapatid mong si Linye, dapat nakabukas ang mga mata mo. Hindi alam ni Linye ang itsura ng impyerno. Nakita ka doon ng nanay at kapatid mo. Mamamatay ba ang isa na dilat ang mata? Linye, hulaan mo ang sagot. Sabi dito, 7. Binabasa mo ang isinulat ko, pero parang nagsusulat ako ng peke. Hulaan mo, may 1% pang chance sa manalo. Kung hindi ako nagkakamali, ang isinulat mong numero ay 18. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang numerong isinulat mo ay 18. Paano? Imposible yun. Hindi mangyayari yan. Mandaya ka, mandaya. Tama kami. Tama ba? Tama tayo. Tama. Posible ba yon? Masyadong masama ito. 1% tsansa. Paano mo nahulaan ng tama? Ikaw ang sumulat ng mga salita. Hindi ko man lang nahawakan. Paano ako makakapandaya? Labing-walo talaga ang 18. Kuya Linye, nanalo tayo. Imposible yan. Imposible yon. Hindi, paano niya nahulaan? Engkanto ba talaga siya? Walang saysay ang lahat ng ito. Ano na rin gagawin natin? Ikaw ang natalo. Tama, 18 ang sinulat ko. Ikaw ang magsabi sa akin, paano mo Tama, ako ang sumulat ng 18. Ikaw na ang magsabi sa akin, paano mo nasabi niyan? Akala mo, dumalaw ako para sa iyo ngayon. Pero ang totoo, ang mga tao ko nauna ng 3 araw sa Shinto Hotel mo. Makakasal ka ba sa akin? Makakasal ka ba sa akin? May girlfriend ako. May girlfriend ako. May girlfriend ako. Sa wakas, may girlfriend na ako. Kuya Master, ika-18 ang buwan ang birthday ko. Ika-18 din ang swerteng araw ko. Sasama ka ba sa dinner ko? Manatili kang 18. Inilapit ko sila sa'yo. Paulit-ulit na pahiwatig sa 18. Dapat 18 ang pipiliin mo sa mahalagang sandali. Katawa-tawa. Paano mo naisip yan? Ito ang pipiliin kong sugal. Ginamit mo na itong pamamaraan. Napatay ka ng 2 master na tumaya sa puso mo. Akala mo hindi matatalo ang pustahang to, kaya sigurado ako, ito ang pipiliin mong taya sa huling sandali. Sige, talo na ako. Buong puso akong susuko. Bigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, magpakamatay ka. Pangalawa, may hihilingin ako kung magagawa mo. Babalik ko ang buhay mo. Panginoon, huwag mo siyang pangakuan. Pwede na natin siyang patayin. Tumahimik ka't huliin silang 2. Walang takas na papayagan. Kuya, hindi mo naman ako gaganyanin, di ba? Tol, tapos na ang lahat. Una, tulungan mo akong ihatid sina Lin Yunlong sa Xia Kingdom. Pangalawa, isauli mo ang biochip. Biochip? Gusto mo pa rin ito? Ayos. Sige, ipapangako ko. Okay lang yan. Linye, huwag kang masyadong kampante. Sabi ko, hindi kita pakakawalan. Hintayin mo ang parusa ng batas ng Xia. Linye, pakawalan mo ako. Mabibigyan kita ng walang katapusang pera. Imposible, dalhin nyo na yan. Hukumang hukom. Kuya. Kuya, ang galing mo talaga. Ipinagmamalaki kita. Kuya, kung wala ka, hindi mahuhuli si Lin Yunlong. Xiaoye, ikinararangal kita. Tatay, ate, ditse, trabaho ko to. Xiaoye, ang kasal niyo ni Xiaoyue, pag-uusapan na ba? Tito, susunod ako kay Kuya Linye. Tatay, ate, ditse, magpakasal kami habang naglalakbay. Walang malaking kasalan. Sa ibang bansa ba kayo? Saan kayo magtutungo? Dito muna sa China maglibot kami. Basta kasama ko si Kuya Linye. Kahit saan pupunta ko. Sa inyong mga kabataan, hindi ko napakikialaman.
Kuya Linye, simula na ngayon, ako'y magiging sayo. Nako, hindi pa na di ako nakakatakas sa'yo. Naiinis ka. Kuya Linye, maraming eksperto sa libong paraan sa mundo. Bakit ikaw ang naging libong Diyos? Simple lang. Karamihan sa mga eksperto para lang kumita ng pera at hindi ako nag-aral ng libong sining para yumaman basta't tama ang puso ko. Maabot ang kalagayang hindi nasusupil sa kawalan ng pagnanasa sa pinakamalay na kalagayan upang masdan ang pagbabagong nagaganap. Ganun pala. Ang mababang antas na pagtutuos ay panluloko sa pagpapalit ng baraha. Ang teknik ng pagbilang sa gitnang antas ay sa pagmememorya at psikolohikal na labanan. Ano naman ang mataas na libong paraan? Ang mataas na libong sining, pagpaplano ng 10 hakbang habang nag-iisang hakbang. Ito'y matematika, estadistika, probabilidad. Heto na, ang kaalaman dito'y napakalawak. Ay, ang hirap naman nito. Pero kahit papaano, may alam ako. Ang kuya kong tagapag-alaga ng gubat ang pinakamakapangyarihang libong Diyos. Mawalang galang na po. Sasali pa, tumaya ka ulit, taas pa, tayaan mo uli. Hindi na ako naniniwala. Magbigay na ng baraha. Pindutin. Sige na, nayari na. Pindutin, taas, 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 taas. Sige pa, tuloy-tuloy lang. Lubos na ako. Kulang pa, edi pindutin mo. Taasan pa, pihit ng konti. Sige na, pag-uran mo, bilis. Ito ang susi ng kotse ko. Taya rin ako. Sigurado ka dyan. Sobrang sigurado ako. 3 ang anich ko. Ano pang panlalaban mo? Paano mo ako natalo? Aha, anong mawawala sa akin? 3 ang ana ko. Paumanhin. Variegated 235. Hahaha. Talo ka. Mandaya ka. Sinungaling ka. Putang inang manloloko. Lalabanan kita. Tangina mo, talo na talo. Kung hindi ka magaling, magsanay ka pa. Tapon mo na. Gago. Sige na. Tuloy mo. Papunta na ako. Sasama na rin ako. Hoy, wag kang magkakagulo sa susunod. Makikita kita isang beses. Susuntukin kita. Tapos na. Kumain ka ng gusto mo? Asawa at mga anak. Patawad. Bakit ang bata mo pa'y ganyan ang pag-iisip? Iwanan mo na ako. Hayaan mo na akong mamatay. Natalo ka lang naman sa pustahan, di ba? Ano ba alam mo? 2 taon akong nag-ipon. Nawala lahat ng 250,000 ako. Nawala din ang kotse ko. Wala na akong mukhang mahaharap sa pamilya ko. Naghihintay ang asawa ko ng pambili ng gamot. Ang anak ko, pang tuition niya dapat ito. Hindi na ako tao. Mas masahol pa ako sa hayop. Paano kung ulitin natin? Ipusta ka pa rin ba? Kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, talagang hindi na ako susugal. Hindi na ako makikipagsugal muli. Mananaya ulit ako kung hindi hayop ako. Seryoso? Ngayon, ano ba silbi ng mga salitang to? Sige, dalhin mo ako sa mga yun. Tutulungan kitang bawiin pera mo. Ikaw, huwag na. Huwag mo nang isama sarili mo. Bakit ang daming kalokohan? Ikaw na ang umuna. Sige, huwag mo kong sisihin kapag natalo ka. Huwag kang mag-alaga, hindi matatalo si Kuya Linye.
Ikaw na ang mauna. Dito tayo. Tayana. All in ako. Nakipusta na rin ako. Bilis. Dali. Buksan ang mga card. Ipakita ang mga card. Ipamahagi ang baraha. Straight ko'y mas mataas ng 5 puntos. Ito mismo. Ayun. Nako, nandito na naman tayo. Di ba't si Ahu to? Pangahas ka at bumalik ka? Sino? Ito ang pinsan ko. Nandito siya para makipagsugal sa... Yo, sige, mabuti naman. Mupo ka. Paano ba ito? 3 kantos lang ang laro. Sige. Nagmamadali ako. Isang tirahan na lang. Ito na. Kotse ko to. Nasa labas ang sasakyan. Kung manalo ka, kung matalo ka, akin ang kotse mo. Bakit hindi mo na lang ibalik lahat ng napanalunan mo kasama si... Okay lang. Tingnan mo ang kotse sa labas. Sige, Kuya Dog. Kuya Dog, may bago talagang Porsche sa labas. Ilagay mo rito. Iwain ang mga baraha. Isang tirahan na lang para magkaalaman. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Tingnan na ang mga baraha. Sige, walang problema. Isang paresko, 2 malalaki. Ikaw, ito, dapat talo na to. Ito. Nandadaya ba sila? Ano bang pinagsasabi mo? Pasensya, ginto ako. Uy, salamat tol. Tinayo mo pa ang Porsche para sa akin. Sigurado ka bang ginto ka? Ano ang ibig mong sabihin? Pwede bang mali ito? Ito. Uy, ito. Hindi ka ginto. Ang ibig mong sabihin ay University A dito. Talo ka. Talo ka na naman. Paano nangyari yon? Mandaya ka. Spanano, kakayahan mo ang manalo. Kung manalo ako, mandaraya rin ako. Bilisan mo, ibalik mo ang pera at susi ng kotse, mga susi ng kotse ko. Sabi ko, hindi matatalo si Kuya Linye. Wisit, mandaya ka pa sa lugar ko. Mga kapatid, upugin niyo siya. May nakalakip dito. Kuya, nagkamali ako. Wala ka na bang pagpipigil? Kuya, sinabi kong mandaya ka. Sinabi kong mandaya ka. Ikaw ang walang kwenta. Tagapagligtas, at iba pa, tagapagligtas. Kuya, maraming salamat talaga. Niligtas mo buhay ko. Swerte mo ngayon. Maitatabuyo kita ngayon. Pero hindi na kita maliligtas sa susunod. Alam ko. Alam mo ba kung bakit ako nanalo? Dahil mandaya ako. Ang cute-cute mo naman. Lahat ng sugal may dayaan. Yung kupal na yon, mandaraya rin. Iba lang, hindi kasing galing ni Kuya Linya ang daya niya. Kaya tayo... Ang tanga mo naman na makipagsugal sa kanila. Walang halagang sapat para malugi ka.
Alam ko naman, hindi na ako susugal muli. Sintos na ang lahat. Kunin mo ang pinaghirapang pera, umuwi ka at samahan ng asawa at anak. Salamat po sa tulong ninyo. Kuya Linye, alam ko na bakit ka tinawag na daan ng Diyos. Talaga? Isang dalubhasa sa daan ng sining, kumita gamit ang daan ng paraan. Marami nang naluging tao dahil dito, nasirang pamilya, pero ginamit mo ang sugal para iligtas ang mga nagdurusa. Nung turuan ako ng daan ng paraan, sinabi niyang pangligtas lang ito sa mga sugador para sa kabutihan. Huwag gamitin sa pansariling interes. Sa mahabang panahon, buti na lang natupad ko lahat. Kuya Linye, ikaw ang pinakamagaling. Talaga. E di ipakita mo ngayong gabi. Ang landi mo. Kuya Linye, halika't habulin mo ako. Kapag nahuli mo ako, may gantimpala ka sa akin. Sige.